So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang lalaki ay mag-alala na mawala ka sa buhay niya. Oo mga kamamay, totoo ang narinig mo. Totoo ang nalaman mo. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin para ang isang lalaki ay mag-alala at matakot na mawala ka sa buhay niya. Kung ngayon sa inyong relasyon, tipong ikaw na lang palagi yung gumagawa ng paraan para magkasundo kayo, para magkabati kayo sa mga bawat araw na nag-aaway kayo. Ikaw na lang palagi yung humihingi ng sorry. Ikaw na lang palagi yung humihingi ng paumanhin. So, at this moment of time, dito sa ating video ngayong gabing ito, sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito, so, ang gagawin ko po ay bigyan kayo ng mga bagay na kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay mag-alala na mawala ka sa kanyang buhay. Kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito sapagkat malaki ang maitutulong nito upang marami pa tayong matulungan ng mga subscribers, mga kababaihan na nangangailangan ng ganito klase ng love advice. So kung napindot mo na po, mga kamamay, ang mga buttons na yan, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-alala na mawala ka sa buhay niya? So number 1, huwag kang maging martir kung sakaling sinasaktan ka niya. Oo mga kamamay, kung gusto mo na mag-alala ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay, kailangan ipakita mo na hindi ka martir sa mga bagay-bagay. Pero kung ipinapakita mo na palaging okay lang sa'yo, nasaktan ka niya, nalokohin ka niya, napagtaksilan ka niya, sigurado ako mga kamamay, hindi ka niya irerespeto, hindi ka niya igagalang, at malamang sa malamang, mas gagawa at gagawa pa yan ng kasalanan sa'yo. Sapagkat, maiisip niya na lahat ng mga ginagawa niya, kahit yung mga mali ng bagay is okay lang sa'yo, at aabusuhin ka niya pagdating ng araw. At ayoko na mangyari yun sa'yo mga kamamay. Kaya ngayon pa lang sa inyong relasyon, kung sinasaktan ka niya, kung niloloko ka niya, please lang, huwag kang maging martir. Huwag mong hayaan na okay lang at palampasin yung mga bagay-bagay na hindi na okay sa'yo. Okay? Ayoko na ikaw yung nagtitiis, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi tama. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, pagsabihan mo siya, kausapin mo siya, na nasasaktan ka, na hindi okay sa'yo yung mga ginagawa niya, para sa ganon, magkaroon ng respeto, malaman niya kung ano yung nararamdaman mo, sapagkat minsan ang isang lalaki, kapag ka masyado na at lantara na yung pananakit, yung panluloko, hindi ka na niya naiisip. Kasi naiisip lang niya is yung kasiyahan niya. Nararamdaman niya lang is yung feeling na manloko. Yung feeling na masaya siya kasi marami siyang nakakasamang babae, marami siyang nakakasiping na babae, hindi na niya naiisip yung nararamdaman mo. Kasi nga, lantara na, paulit-ulit na lang. At saka nasa iyo din ang problema kasi hinahayaan mo lang siya, nagiging martir ka. Kaya ang isang lalaki ay nahuhumaling na at paulit-ulit na niyang ginagawa sa iyo. Kaya, kung sa unang pagkakataon na ginawa niya yan sa iyo, please, huwag mong ipakita na okay lang sa iyo. Sabihin mo, ipinpoint mo, i-address mo para ang isang lalaki ay mag-worry o talagang mag-alala na mawala ka sa buhay niya. Sapagkat kapag ka hindi mo siya tinotolerate, hindi mo siya hinahayaan na saktan ka, maaari kang mawala sa kanya o maaari siyang mawala ng kagaya mo. At kapag ka nawalan siya ng kagaya mo, possible, baka sa bandang huli mag-isa siya. Kapag ka ipinaramdam mo na pwede kang mawala sa kanya, matatakot yan. Matatakot yan na iwanan ka, matatakot yan na lokohin ka, matatakot yan na pagtaksilan ka sapagkat hindi mo tinatanggap at hindi ka nagiging martir pagdating sa kanya. Kasi kaya lang naman na gumagawa ng panluloko ang isang lalaki kasi nga hindi mo siya kayang mawala, kaya nagiging martir ka. Bunga nun, nagiging martir ka kasi mahal na mahal mo siya. Tandaan yung mga kamamaya, ang sobra dito sa mundo ay hindi nakakatulong. So kahit pa yung sobrang pagmamahal, possible, hindi rin yan makatulong sa inyong relasyon kapag ka nagkataon. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magiging martir pagdating sa isang lalaking niloloko lang kayo at sinasaktan. Alright?
So number 2, parang isang lalaki ay mag-alala na mawala ka sa buhay niya. Huwag mong hayaan na malosyang ka. O mga kamamay, mahalaga to para sa isang relasyon. Kung kayo man is 5 years na sa isang relasyon, kung kayo man is 10 years na sa isang relasyon, huwag nyo sanang idadahilan yung tagal ng inyong relasyon pagdating sa inyong itsura. O kaya naman, yung dami ng inyong anak pagdating sa pag-aalaga mo ng iyong sarili. Mga kamamay, sa isang relasyon, hindi naman porke nag-asawa kayo, porke naging jowa nyo na yung lalaki, hindi na kayo mag-aayos. Yung iba niya sinasabi, hindi ko na kailangan pang mag-makeup, asawa ko na naman to jowa ko na naman siya No, nagkakamali kayo mga kamamay. Kung gusto nyo na palaging ma-inlove sa inyo ang isang lalaki, kung gusto nyo na mag-alala ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, ipakita mo, okay, na nagbublong ka sa araw-araw. Iwasan mo yung malosyang at iwasan mo na hindi mag-ayos sapagkat dito sa mundo, napakarami ng kompetisyon. Kahit pa sabihin natin na asawa mo na yan, darating ang panahon, darating ang araw, baka mapalingon yan sa iba. Sapagkat ikaw, hindi mo inaayos ang sarili mo. Sapagkat ikaw, yung pag-self-improve ay nawala na sa isipan mo. Kaya yung partner mo ngayon, naghahanap ng iba, tumitingin sa iba. Sapagkat ang isipan, ang mindset, ang standard ng isang lalaki ay nagbabago oras-oras. Lalong-lalo na kung nakikita niya na wala ka namang ginagawang improvement sa sarili mo. Kaya ngayon palang mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, mahalaga na hindi kayo malosyang. Mahalaga na i-improve nyo ang sarili nyo sapagkat yan ay tinitingnan din ng isang lalaki kung paano nyo inaalagaan ang inyong sarili. Hindi yung naging asawa nyo lang, hindi yung naging jowa nyo lang. Itinigil nyo na ang pag-self-improve sa inyong sarili. Kayo rin mga kamamay, huwag kayong iiyak, huwag kayong dadaing, huwag kayong magsisisi na baka dumating ang araw na ipagpalit kayo ng isang lalaki. Alright? So next, magkaroon ka ng isang kakayahan o mas marami pa na hindi kayang bitawan ng isang lalaki. O mga kamamay, ito yung isang napakagandang dahilan para ang isang lalaki ay mag-alala na mawala ka sa kanyang buhay. Kailangan meron siyang panghawakan na tipong meron ka na wala sa iba para hindi kanya bitawan. Kung sa lalaki nangyayari yan, yung ibang mga babae, hindi nila magawang iwanan yung kanilang mga partner na lalaki kasi may nakita sila na hindi nila makita sa iba. Meron yung isang lalaki na talagang mahirap hanapin sa ibang lalaki. For example, yung lalaki ay ipinoprovide niya lahat ng needs sa kanya. Ibig sabihin, yung isang lalaki, pinopondohan talaga yung budget pagdating sa pagkain. Ibig sabihin, kumpara sa pamilya, binibili niya yung mga pagkain na para sa kanila. Yun yung isang bagay na hindi maiwan ng isang babae sa isang lalaki. Kumpara dun sa ibang mga babae na hindi nagbibigay at naglalaan ng budget pagdating sa pagkain. At yon ang nakita ng isang babae sa isang lalaki kaya hindi niya ito maiwanan. O kaya naman mga kamamay, for example, minsan nakakakilala kayo mga girls ng isang lalaki na Dax. Diba? So hindi niyo makita yung pagka-Dax niya doon sa mga previous ninyong mga boyfriends. So kaya hindi niyo magawang iwanan yung isang lalaki kasi nga Dax siya, hindi siya Jutes, di ba? Isang example lang yan mga kamamay. Pero pagdating sa inyong mga kababaihan, kailangan meron din dapat silang makita na po pwede nilang panghawakan para hindi kayo iwan. Isa yun mga kamamay sa mga bagay talaga na talagang iisipin ng isang lalaki kung iiwanan ka ba o hindi. Talagang magwo-worry, mag-aalala yan na iwanan ka niya kapag ka nakakita siya ng isang kakayahan mo o ng isang katangian mo na hindi ka agad kaya niyang bitawan. So kaya ngayon palang mga kamamay, magkaroon kayo ng isang kakayahan at kung paano niyo gagawin yon, tanungin niyo ang isang lalaki. Sabihin niyo, babe, ano ba yung nagustuhan mo sa akin? O ano ba yung gusto mo sa isang babae? Di ba? Pag sinabi niyang ganun mga kamamay, ang isang lalaki ay magiging stick sa iyo. At kapag ka binigyan mo ng pansin, yung kanyang kagustuhan, sigurado ako mga kamamay, kahit anong mangyari, talagang hindi kanya ganun kabilis iiwanan.
Okay? So, malinaw tayo dyan mga kamamay. Magkaroon kayo ng isang kakayahan na hindi ka agad bibitawan ng isang lalaki. So, next, huwag mo siyang gawing mundo. Yes, mga kamamay, karamihan sa mga kababaihan dito kapag ka na-in love, halos lalaki na lang yung ginagawang mundo. Halos ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang maghanap ng racket, ayaw nilang gumawa, ayaw nilang mag-self-improve sapagkat gusto nila palagi lang kausap yung lalaki, palagi lang ka-video call yung isang lalaki. Halos ginagawa nilang mundo eh. Mga kamamay, hindi sila maaagaw sa inyo kung marunong kayong magbigay ng panahon sa kanila. Kasi ang gusto nyo, maraming oras yung ilaan nyo sa kanila. Which is hindi naman tama at ayaw din naman ng isang lalaki yon sapagkat ang isang lalaki na binibigyan nyo ng maraming oras ay nananawa, nagsasawa at nawawala yung excitement. Nawawala yung gigil. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, huwag nyong gawing mundo. Ang dapat ay tao lamang. Huwag nyong gawing mundo yung mga lalaki. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo silang gawin yung gusto nila. Huwag nyo silang bigyan ng sobrang daming oras. Kapag ka naumay yan, sigurado ako maghahanap yan ng iba. At sa tuwing hindi nyo sila binibigyan ng maraming oras, doon kayo mag-self-improve, doon kayo maghanap ng trabaho, doon kayo maghanap ng karir, mapagkakakitaan, nagamit nyo pa ng maayos yung oras ninyo. At the same time, ang isang lalaki maghahabol sa iyo sapagkat hindi mo siya masyadong tinatanong, hindi ka naglalaan ng masyadong maraming oras, kaya ikaw ngayon ang iisipin ng isang lalaki. Ikaw ngayon ang tatanungin ng isang lalaki. Ikaw ngayon ang tatawagan ng isang lalaki sapagkat hindi ka nagpaparamdam ng madalas. At isa yan sa susi mga kamamay para ang isang lalaki ay mag-worry na mawala ka sa buhay niya. Mamimiss ka niya eh. Hahanapin ka niya eh. So yun lang mga kamamay. So next, huwag mong hayaan na ikaw lang palagi ang nagpapasensya. Oo mga kamamay, sa isang relasyon, mahalaga na maging mabait. Mahalaga na umunawa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw lang palagi yung magpapasensya. Ikaw lang palagi yung makakaunawa. For example, nagkatampuhan kayo, nagkaaway kayo, pero kitang-kita naman, hindi mo kasalanan ang lahat. Please mga kamamay, huwag mong hahayaan na ikaw ang humingi ng sorry. Huwag mong hayaan na ikaw lang palagi nagpapasensya kahit ikaw naman yung nasa tama. Ang isang lalaki ay mai-spoil kapag kaganyan. Ang isang lalaki ay hindi magsisisi, hihingi ng tawad kapag kaganyan. At ang isang lalaki ay tataas ang pride kapag ka palagi mong ginawa yung bagay na yan. Bilang isang babae mga kamamay, huwag palaging kayo ang nagpapasensya. Kailangan nyo rin turuan ng leksyon ng isang lalaki kung sila is nagkamali. Huwag nyo pong bigyan ng dahilan ng isang lalaki upang itaas nila ang pride nila sa kanilang sarili. Bahala kayo. Kayo rin ang mahihirapan kapag ka pinagpatuloy nyo na ang isang lalaki ay palagi nyo pinagpapasensyahan at hindi nyo tinuruan ng leksyon. Kaya ngayon palang mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo, kung may pagkakamali ang isang lalaki, huwag nyong akuin. Hayaan nyo siyang magsisi at ma-realize niya sa kanyang buhay yung kanyang pagkakamali. Alright? And last, huwag kang matakot na lumayo kapag ka sinasaktan ka niya. Yes, mga kamamay, napakalaking tulong nito upang ang isang lalaki ay mag-worry at talagang magdalawang isip na bitawan ka. Kailangan gawin mo, okay, na lumayo kung sa tingin mo palagi ka na niyang sinasaktan. Ang isang lalaki ay hindi matatauhan hanggat hindi niya nakikita ang halaga mo. At makikita lang niya ang halaga mo kapag ka ikaw ay naglaylo, lumayo sa kanya. Okay? Kasi the more na nalalaman niya na nandiyan ka lang palagi sa kanyang tabi, nasa kanyang likod, hindi siya matututo, hindi niya marirealize ang halaga mo. Lagi ka niyang aalipinin, lagi ka lang niyang sasaktan, lagi ka lang niyang lolokohin. Kung sa tingin niya, hindi ka naman nawawala sa kanya kahit nagmuwa siya ng pagkakamali sa iyo. Kaya ngayon mga kamamay, ngayon pa lang, simulan na natin to. Kung alam mo na niloloko ka niya, kung alam mo na sinasaktan ka niya, pinagtataksilan ka niya, matuto kang lumayo, matuto kang mag-step backward para ma-realize niya na po pwede kang mawala sa buhay niya kapag ka pinagpatuloy niya ang pagloloko. Sapagkat ang isang lalaki ay hindi matututo kapag ka hindi niya nakita ang halaga mo. Hindi niya nakita ang presensya mo. Hindi niya nakita ang pagmamahal mo.
Kaya ngayon pa lang mga kamamay, turuan na natin siya. Turuan na natin siya na mag-isa kung kaya niya na wala ka sa buhay mo. Turuan natin na mag-isa siya kung hindi siya gumagawa ng tama pagdating sa inyong relasyon. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na maaari niyong gawin upang mag-alala ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Sana masundan niyo yan mga kamamay at sigurado ako. Balikan niyo po ako. I-message niyo po ako or i-comment niyo po dito ang inyong magiging resulta pagdating sa inyong relasyon. Alright? So paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, i-like nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.